Hello guys! Welcome back to our channel, and for our tutorial for today is about the sound sensor. Ang sound sensor na ito is kasama ng ating Arduino starter kit from LX Hub. And then for this video, ating itetest kung paano ba gamitin ang isang sound sensor. So for this tutorial, ang gagamitin nating output ay itong ating AC bulb. At ang gagawin nating project for today is clamp switch. Since ang clamp switch ang pinaka the best na example is yung light controlled na clamp switch. Okay guys, pero bago natin umpisahan ang ating tutorial ay i-testing muna natin itong ating project kung paano ba siya nagana. Okay. Ito guys, ang sound sensor meron siyang mic. Ito. Na kapag nag-clap tayo, kailangan mag-turn on yung ating bulb. So, try natin. Okay. So, sa pamamagitan ng ating clap, nare-receive ng ating sound sensor yung sound na galing sa ating clap, na in turn tini-trigger niya yung ating relay ito para ma-switch on itong ating bulb. Okay guys, so for our diagram, meron tayo ditong sound sensor at isang relay module. So for this tutorial, hindi na natin masyadong gagamitin ang LCD natin. Pero kung makikita nyo guys, marami nakamount dito sa aking breadboard. Meron ditong joystick, keypad, servo, at itong LCD. Kasi itong mga components na to, ito yung mga nagamit natin sa ating mga recent tutorials. So ang ginagawa natin sa ating series, padagdag tayo ng components para makagawa tayo ng isang prototype kung anumang project na ating gagawin. Okay guys, kung makikita nyo dito sa ating diagram, meron tayong sound sensor dito. Zoom natin. Meron niya A0, ground, positive, saka D0. So, ang output ng ating sound sensor is dalawa, analog at isang digital. Yung ating analog pin, nakakonekta yan sa pin A0, and our digital pin, ito, nakakonect yan sa pin 2 ng ating Arduino Uno. And then yung ground natin nakakonekta sa ground, and then yung positive natin nakakonekta sa positive 5 volts. So kulang pa ito ng connection. Kukonekta natin itong 5 volts dito sa ating breadboard, and then yung ating ground kukonekta natin sa ground pin nung ating breadboard. Yan, kompleto na siya. So yung ground natin nakakonekta na sa ating Arduino Uno. Ang positive natin nakakonekta sa 5 volts. So ganun doon sa relay natin, yung signal pin na relay natin nakakonekta yan sa pin 3 ng ating Arduino, at yung positive niya nakakonekta sa 5 volts, and then yung negative niya sa ating ground. And then yung ating light bulb naman, meron tayo ditong AC plug na ang ginagawa lang niya, kinakat off niya yung contacts ng ating ng ating AC bulb. Okay, kaya ito na trigger. Pag na-trigger itong relay, mag-on itong ating AC bulb. So pero kapag nagko-connecta kayo ng AC bulb, mas magandang i-consider natin ang safety. Habang kino-connect nyo itong mga wires na to, make sure na hindi pa na ito naka-plug sa ating AC socket, para maiwasan din ang pagkakuryente natin. Kung kayo ay hindi pa familiar dito sa paggamit nating AC,
Mas maganda kung meron kayong adult supervision para maiwasan natin ang anumang accidents. Okay guys, para sa ating code, meron na ako ditong naka-ready na code para gagamitin na lang natin. I-discuss natin ng konti itong ating code para mas maliwanag sa inyo kung bawat ang kada line ng code is anong ginagawa niya. So dito, meron tayong nagde-declare tayo ng variables, itong relay pin natin na nakakonekta sa pin 3. Yung ating digital pin ng ating sound sensor nakakonekta yan sa pin 2. Kung babalikan nyo yung ating diagram, and yung analog pin ng ating sound sensor nakakonect yan sa A0. And then dito sa ating code, gumamit tayo ng serial monitor. Kung mapapansin nyo dito, yan. Kasi yung serial monitor natin ay ginagamit natin para makita natin yung data na binibigay ng ating sound sensor, lalo na yung ating analog. Ang serial.begin 9600 ang baud rate, and ang sunod naman ay nag-set tayo kung input or output yung ating relay pin. Okay? Yung ating digital pin ng ating sound sensor isinet natin na input. Okay guys? So dito sa ating code, nag-preprint tayo sa ating serial monitor ng nariread niya na analog, and nag-preprint din tayo ng nariread niya sa kanyang digital pin. So makikita natin ang difference maya maya ng analog at digital pin ng ating sound sensor. And dito, meron akong if statement na kapag ang data na kukuha ng ating sound sensor is less than 520, ma-execute itong if statement na to. Okay? So, naglagay din ako dito ng reading ng ating sound sensor kapag nakadetect siya ng clap, and then mag-print ako ng clap. Tapos itong ating relay pin, ang ginagawa natin dito is ini-invert lang natin yung output ng ating relay pin. So kung siya ay may na-detect na clap at ang ating relay ay naka-off, ang invert ng naka-off nating relay pin ay mabubuhay siya ngayon. Parang nag-a-alternate lang siya kada pasok dito sa digital write natin. Kung siya ay nakapatay, mabubuhay siya, and then pag buhay siya, mamamatay yung ating relay pin or mag-output siya ng 0, and then meron tayong delay na 2 seconds kasi yung relay natin meron din yung tunog, minsan na-detect yun ng ating sound sensor. Okay guys, dito sa ating serial monitor, so ito lang yung code natin hanggang 23 lines lang siya. Yan. Ito, tinanggal ko na. Naka-comment na to eh. Pwede nyo siya i-copy. Hindi ko na i-include yung code sa ating description since maikli naman itong ating code. And then, ang ating i-differentiate yung analog at saka digital na signal. So, kung makikita nyo dito, yan. Since gumamit ako dito ng serial.print analog, ito na yan. Yan. So, ang reading niya is around 560 or 570. Tapos, ang digital na signal niyang nare-read from the sound sensor is 0. So, kapag nag-clap tayo, try natin mag-clap. Ayan. So, bumaba siya ng 400. So, pag nag-clap tayo, ating itagal tong auto scroll. So, kita nyo guys, namatay. Dagdagan pa natin ng delay ng isa pang seconds. Kasi, maraming sounds kasi pwedeng panggalingan. Pero, sa palagay ko, yung sound ng relay ang kanyang nade-detect. Okay. O kaya,
ibalik natin tong 2 seconds delay natin. Dito natin ilagay. Tama, dito nga siya. Kasi pag nag-click ito, 2 seconds after, saka siya lalabas ng ating if statement. So, wala na pala tayong binago. So, pag clap natin, itatagal natin tong auto scroll. Ayan, natagal natin. So, ba't namamatay siya? So, hula ko dito yung aking boses ang nade-detect. So, babaan pa natin to. Gawin natin 500. Okay. Kasi kung mapapansin nyo dito, hindi lang clap ang makakapag-trigger sa kanya. Pag tinatap natin itong ating sound sensor, nag-i-introduce siya ng sound dun sa sensor natin. Okay. So, ulit, yung ating pag-trigger. Yan. Medyo malakas lang yung clap na kailangan nyo para ma-trigger yung ating clap switch. Pero kung sensitivity ang ating gagawin, mas maganda, mas ilapit nyo tong ating data sa ating if statement para kahit mas mahina yung sound ng clap ay makakapag-trigger siya. So halimbawa ito yung analog, nung nag-clap tayo, ang kanyang data is nasa 479, tapos nag-out siya dito ng digital na 1. Minsan kasi delay ito, pero nung nabot niya nung analog niya na less than 520, naka 520 to kanina, ang nangyayari, i-execute niya yung ating i-trigger niya yung relay para mag-on yung ating bulb. So, ano ulit natin? Isa pang clap. Okay. Yung clap niya dito hindi niya na-capture ulit. Medyo mahirap. Ngayon, kung babaguhin natin sensitivity, dito natin yan babaguhin. Okay, binalik natin sa 520. Tapos, increase natin ang ating delay. Okay, try ulit natin. Suksok natin na ayos. Yan. Bumaba siya ng hanggang 428 dun sa ating analog signal. Okay. Ngayon, itry ulit natin na buhayin. So, hindi siya masyadong na-capture dito. Kasi greater than 685. Okay. Pero kung mapapansin nyo, namamatay. Kailangan nating ibaba pa to. Yung ating analog na threshold. Okay. So, hindi na nakukuha. Pero bumababa yan ng 510 para ma-trigger yung ating analog.
So, testingin nyo lang sa inyong mga projects yung datang nakukuha nyo. Minsan kasi pag iba yung system, yung power supply, etc., nagbabago yung datang binibigay ng module na ito. So, to compensate yung ating system, since pwede yan mag-iba-iba, ang gagawin natin, i-adjust natin dito. Meron tayo ditong precision na potentiometer para makapag-adjust tayo. Adjust natin. Sa una kasi, ang nangyayari dito, nakailaw parehas yan kung bagong ano yung inyong module. Ano ba yun? Yan, nakaganyan lang siya. So, kailangan nating i-calibrate pa yan para makuha natin yung data ang kailangan natin. Since ito, dapat yung LED na to, yung nasa right side, kailangan yan ay nakapatay kung walang sounds. So, yan natin ng counterclockwise ang ating module. So, kung mapapansin nyo, habang nagsasalita ako, meron na siyang nade-detect. Yan o, nailaw ng konti. Pag tinap natin, yan. Meron na yan. So, ngayon, ang ating signal value dito is nasa 520. So, kailangan nating ibaba ngayon itong ating signal threshold para pag-trigger siya ng ayos. So, halimbawa, ibaba natin ng tingnan natin nga pag nag-clap. So, nasa 450. So, try natin ito ng mga 480. Kung matri-trigger na siya. Okay. Yan. Masyadong mababa. Try natin itaas. So, kailangan ilapit. So, laro-laruin nyo lang itong ating sound sensor para makuha nyo yung tamang timpla ng ating analog. Okay? Pero, ang pinaka madaling paraan dito is to use yung ating digital pin. Hindi siya ganun ka-sensitive katulad ng ating analog na pin. So, gamitin natin dito sa ating code. Yan. Ngayon, ang gagawin natin is if digital read ano ba yun? Ano ba ang pin natin? Sound digital. Yan. So, copy lang natin itong nasa loob nito. Copy paste. And then i-uncomment natin itong ibang portion. Okay. So dito sa function na to, nagre-relay na tayo dun sa ating digital pin. So try natin itong ating digital pin. Okay. So, ang problema natin is nag-o-off. So, kailangan natin dito ng nag-o-off siya.
A few moments later. Hello guys, isama ko lang to sa ating video for today since nakita ko na kung ano yung nagiging problema natin dun sa ating sound sensor. So ang ginawa ko is tinanggal ko muna yung ating relay. So ang titingnan natin ay itong ating serial monitor. So kung mapapansin nyo, so nag-clap ako, hindi na siya nabalik dun sa dati. Paano natin ito ng 3 seconds. Diba kanina ay pagkabuhay namamatay din maya maya. So anong nangyari dito, yan, ilapit pa natin ang ating sensitivity. Yan, naklap tayo. And then hindi na siya masyado nade-detect yung ating boses. Pusit pa. Yan, clap. And then hindi na siya nabalik. Okay. So naging problem natin dito sa ating sound sensor is kapag na-trigger natin yung relay, nag-iiba yung power level na nasusupply dun sa sound sensor. So nangyayari kapag nababa siya, nag-iiba din yung signal output na ating sound sensor. So pag mga ganitong scenario, mas maganda guys, gagamit na tayo ng mga external power supply para ma-compensate yung pagbaba ng voltage level. Okay guys, so ito gawa na lang natin ng video yung ating paggamit ng external power supply. Since ito kasi ang Arduino, medyo mababa kasi ang kaya niyang ibigay na current sa ating mga modules. So itong relay kasi medyo malakas kumain to ng ating current. So kapag malakas kumain ng current, yung voltage level nung overall na 5 volts ay nababa din. So ang nangyayari, nag-iiba yung signal reading ng ating sound sensor. Okay guys, kung gagawin nyo to sa inyong mga projects at wala kayong external power supply, mas maganda siguro kung gumamit na lang kayo ng mga LEDs. LEDs yung ating kasama sa kit since sila ay mas mababa yung current na hinihila dito sa ating Arduino board. Okay guys, sana natapos nyo itong ating video for today and good luck ulit sa inyong mga projects. Bye bye.